Isang magandang umaga po sa inyo mga ka-Marino at sa ating mga kapamilya ng Marino. Good morning to you. Good morning to you, Admiral. Good morning din na aking magandang partner. At siyempre sa inyo rin na ating mga ka-Marino, kumusta na ang inyong Saturday morning? Sana ay maganda yung gising, maganda yung breakfast. Yan. At dito, habang nagkakape, nanonood. Yan ang gusto natin. Maganda ang bungad ng Sabado ninyo. Abay, ngayong araw na ito, marami kaming nakahain na impormasyon para sa inyo. Livelihood, importante. Very, very important. Kapangpangan ako, Admiral. Kaya, important. Pero, bagong lahat ng yan, may baon munang quote si Admiral. At magbaon mo ngayon, Admiral? Sige, yung quote natin ngayon naman galing kay Mark Twain. And I quote, 20 years from now, 20 years, you will be more disappointed by the things that you did not do than the ones that you did. So, throw off all the bowlines, sail away from the safe harbor, cast the trade winds in your sails, explore, dream, discover. Haba? Kaya... Explain mo yan. Explain mo yan. Explain ko yan. Sige, ulitin natin. Explain ko lang yan sa mabilis. Sa mabilis. So yung, hayaan na nyo kung ano pa yung nangyari nung nakaraan. Hayaan mo na kung ano yung nakikita nyo. Basta kung alam mo kung anong gagawin mo ngayon, gawin mo na. Ngayon na. Ngayon na. Huwag kang patumpik-tumpik. Huwag kang matakot na gawin ang isang bagay dahil baka pagsisihan mo pag hindi mo ginawa. Yan. 20 years from now, pagsisisihan nyo. Anyway, sabi nga natin, ngayon, go for it na dahil livelihood. Meron tayong idol na pwede nating tingnan, na pwedeng mga nag-succeed, di ba? Bukod kay Admiral, na idol din natin, di ba? Marami tayong idol dito sa Yan ang Marino. At syempre, para sa inyo, abangan nyo po ang ating livelihood na portion kung saan baka ito ang hilig ninyo at gusto ninyo, pag-aralan ninyo at marami kayong perang kikitain mula dito. Dagdag kita yan, di ba? Kaya dito lang kayo, huwag kayong lilipat ng channel. Dito lamang sa The First and the longest running television program para lang po sa inyo, mga kamarino. All aboard dito sa Yan ang Marino. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Mula sa Timog Silangang Asya, isang kapuluan na sagana sa mga likas na yaman ang sumibol bilang perlas ng silanganan. Dala ng mga natatanging katangiang nito mula sa mga lupain, himpapawid at karagatan. Ito'y naging sentro ng samot-saring kultura at kasaysayan, kung saan isa sa mga naging kasanayan ng mga Pilipino ay ang kanilang kagalingan sa pagiging isang mandaragat at marino. Kaya ngayong Agosto, buwan ng kasaysayan, ating balikan ang naging paglalakbay ng ating inang bayan bilang isang bansa ng maritima, ang naging pangunahing pamamaraan ng kalakalan. Ang kalakalang pangkaragatan sa Pilipinas ay maaring maiugnay bago pa mang magsimula ang panahon ng pananakop sa ating bansa. Bandang 13th century, nagsimulang makilala ng mga Chinese merchants ang Pilipinas sa kanilang produksyon ng cotton, partikular na sa Mindoro, Palawan at Basilan. Kinalaunan, ginawa na ring daluyan ng mga Chinese merchants ang mga anyong tubig ng Pilipinas. Nagsilbing daanan ang sulusi para sa kanilang mga paglalakbay patungo Spice Islands na ngayon ay tinatawag ng Maluku Islands. Sa katulad na paraan noong 1519, naghanap din ng alternatibong ruta ang mga Espanyol patungong Moluccas. Ito ay isinagawa sa pamamagitan ng paglalayag ni Ferdinand Magellan. At noong 1521, nakarating ang Magellan Expedition sa Cebu.
Dito ay nakaharap nila si Lapu-Lapu at ang kanyang mga tao sa isang pagtutunggaling tinawag na Battle of Mactan. Sa pagkatalo ni Magellan kay Lapu-Lapu, naging simbolo ito ng mariing paglaban ng mga Pilipino sa mga pananakop. Kaakibat nito, ang katapangang ipinamalas ni Lapu-Lapu ay naging simbolo na rin ng katapangan para sa mga Pilipinong mandaragat ngayon. Noong 1571, ilang taon matapos tuluyang nasakop ng mga Espanyol ang Pilipinas, itinatag nila ang Maynila bilang pangunahing base para sa kalakalang pangkaragatan ng Asya. Dito na nagsimula ang tinatawag na Manila-Acapulco Galleon Trade, na nagtagal mula late 1560s hanggang 1813. Ito ay bunga ng paghahanap ni Miguel de Lopez de Legazpi na ligtas na ruta sa pagitan ng Mexico at Pilipinas. Dito ay kinuha ng mga Espanyol ang mga Pilipino upang magsilbing mga mandaragat sa kanilang mga galleon. Minsan sila ay naglilingkod bilang mga navigator o di kaya'y mga ordinaryong crew member. Noong 1820, itinayo ng mga Espanyol ang Escuela Nautica de Manila upang magsilbing paaralan na nagsasanay ng mahuhusay na mga marino at piloto. Ito ay suportado ng pamahalaang kolonya kung kaya't libre ang naging matrikula dito. Mahigit 200 taon ang nakalipas. Ito ay patuloy pa ring namamayagpag bilang Philippine Merchant Marine Academy sa ngayon. Mula sa pagkakaroon ng formal na edukasyon sa larangan ng maritima, nagsimula na ring lumawig ang pagmamarino dahil sa modernisasyon ng mga sinaunang barko sa pamamagitan ng mga steamship. Patuloy na dumami ang mga Pilipinong kinuha ng ating mga mananakop upang magsilbing tripulante sa kanilang mga barko. Nang tuluyan ng matapos ang pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas at naitatag na ang revolutionary government, nagproklama naman si dating Pangulong Emilio Aguinaldo ng pagkakaroon ng Philippine Navy noong 1898 upang protektahan ang ating mga teritoryong pangkaragatan. Malaki ang ginampanang tungkulin ng hukbong dagat sa pagsisiguro ng ating kalayaan mula sa mga Hapon. Kinalaunan, sa paunti-unting pagbangon ng ating bansa mula sa higit na 300 pananakop sa atin, naging patunay ang pagiging isang mandaragat sa kahalagahan nito sa ating ekonomiya sa pamamagitan ng kanilang mga remittances. Kung kaya't mga bandang 1960s hanggang 1970s, nang lumawak ang global shipping, umusbong na rin ang bilang ng mga Pilipinong sumabak sa pagmamarino. Upang suportahan ang pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong marino, isa na ang Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines or AMUSUP sa mga unyon at institusyong itinatag para sa kapakanan ng mga marino. Mula noon hanggang ngayon, sila ay nanilbihan para sa pagpapangalaga ng hindi na lamang ng mga Pilipinong mandaragat, kundi pati na rin ng kanilang pamilya. Ngayon, 2025, patuloy pa rin ang pag-aarangkada ng mga Pilipino bilang magigiting at mahuhusay na mandaragat sa buong mundo. Kung kaya tayo na rin ang itinuturing na #1 seafaring country in the world. Ito ay patunay sa natatanging kakayahan ng mga Pilipino sa larangan ng maritima mapas ang dakuman ng mundo. Sa pagbabalik ng aming programa, usaping business opportunities naman sa aquaculture ang ating malalaman, kasama ang Bee Farm. Kaya wag bibitiw, dito lang sa Yan ang Marino. This portion was brought to you by Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Supermalls. Mga kamarino, SM Supermalls is ready to bring the heat this summer season with its one-of-a-kind sports fun. Iba't ibang sporty activities ang hinain ng SM Supermalls para sa bawat miyembro ng pamilya. Isa na dyan ang pagsama sa SM Active Hub, featuring 44 pickleball courts across 21 malls at running hubs sa 14 SM malls. Upang makabilang sa masayang gathering of sports enthusiasts na ito, mag-register lamang sa SM Active Hub sa SM Malls online app. The Maritime Academy of Asia and the Pacific.
continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kamarino, mga pamilya ng marino, mga nanonood po sa atin mula Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin worldwide. Ayan, tayo po ay nagagalak ngayong araw na ito dahil makakasama po natin ang Chief of Information and Fisher Folk Coordination Unit ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Walang iba kundi si Mr. Nazario Briguera. Magandang umaga po, Mr. Naz. Hi, magandang umaga, Miss Mary, at sa lahat po ng nakasubaybay sa inyong programa. Ayan, alam nyo, excited ako ngayon sa ating pag-uusap. Alam nyo po mga kamarino, nakakatuwa na ito pong ahensya ng gobyerno, itong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, maraming good news para sa ating mga kababayan. Bakit nga ba natin na-feature to? Naku, ang ating mga kamarino, bukod sila ay mga sereno, marino di ba? Hindi, pero sila ay mga nasa dagat lagi, di ba? Abay, marami na rin silang naiipon. At saka, hindi kasi forever ang pagsiseafaring, hindi ba? So, kaya naman kami dumayo dito sa inyo para naman makaalam ng mga kung ano-ano ang pwede nilang gawing negosyo in the future. Hindi ko ba? Pero bago po yan, mga kamarino, alamin muna natin ano nga ba talaga ang mandato nitong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para at least maliwanagan tayo. Yes, sir. Yes, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay isang ahensya ng pamahalaan na nasa ilalim ng Department of Agriculture. At ang pangunahing mandato ng ahensya ay ang likas-kayang pangangasiwa, pamamahala ng yamang tubig ng Pilipinas, ang ating karagatan, ang ating mga inland waters. So, ito po yung pinakamandato ng BFAR, Sustainable Fisheries Management and Development ng ating Fisheries and Aquatic Resources. Ayan, ang ganito. Parang minsan, ganun pala yun. Diba? Kasi mga common na mga sabihin na nating ahensya, alam na nila yan diba? Pero dito sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ano-ano naman po yung pinaka sabihin na natin na ginagawa ng ahensya, particularly dito sa mga gustong sumali, matuto, ano pong mga programang meron kayo dyan? Siguro kailangan po nating maintindihan muna dahil nasabi natin ang mandato ay yung pangangasiwa at pamamahala. So sinisiguro ng ahensya na ang ating kalikasan ay hindi nasisira ang ating karagatan. Tama. Dahil kung masira ang ating mga karagatan, ang ating kalikasan, wala tayong negosyong pag-uusapan. So lahat ng ito ay paglinang ng ating likas na yaman. Ayon sa sustainable management and development. So ano yung mga potential? Balik po tayo dun sa tanong. Well, pinag-uusapan natin dito yung mga marino natin, no? Na sabi natin may kakayahan sila na pwedeng magnegosyo. So, unang-una po nandiyan ang ating Aquaculture Development Program. Pwede po silang mag-invest sa ating mga mariculture parks, no? That's one. Ito po yung mga palaisdaan sa dagat. May mga mariculture parks tayo. At open ito for investments. Naka-identify yan sa mga lugar na to at pwede silang lumapit sa local government units, maglagay sila ng mga fish cages. So, isang potential yan. Now, sa ngayon kasi yung Pilipinas, meron tayong kakulangan sa bangus fry, no? Although lumalaki na yung numbers natin, no, nakakahabol na tayo. Pero ang
ang sitwasyon ngayon talaga may kakulangan pa. But this kakulangan ay isa ring potential, isang opportunity din ito for our marino, no? Kasi pwede po tayong mag-engage doon sa tinatawag na fry to fingerling production. Ibig sabihin, maliliit na similya ng bangus, palalakihin mo ng konti, ang tawag ay garungan, then maibibenta mo na siya sa mas mataas na halaga. Yes. I think, hindi ko nagkikamali, within 75 days to 80 days, pwede mo nang ibenta siya, no? Bibilhin mo siya ng fry, hindi ako nagkakamali sa presyo, mga nasa 50 cents yan, na bibilhin mo, pero pagka napalaki mo na siya sa fingerlings, may ibenta mo na siya mga 3 pesos to 4 pesos. Not bad. Yes, not bad. Or 5 pesos. So, ito yung mga potential. Meron din tayo sa seaweed industry, no? Kung malapit sila sa dagat at may seaweed farming doon, or may seaweed farms, pwede din po silang mag-engage. So, malawak ang pwedeng maging potential ng sino man na gusto mag-invest sa fisheries, particularly sa aquaculture development. Sa capture fisheries, meron din tayo, no? Meron tayong mga tinatawag na lambaklan. Ito yung passive gear na inilalagay lang, malapit lang sa pangpang, kusang pumapasok yung mga isda, no? Lalo na mga pelagic species, talakitok, yung mga ganon. O ayan, nasabi na ni Mr. Nuts ang tungkol sa aquaculture, nasabi na rin niya yung sa lambaklan. Ano naman po yung iba pa? Meron tayong mga fish aggregating device. Ito naman po yung capture fisheries din. Pero kung halimbawa, isang marino, willing siya mag-invest na magkaroon siya ng bangka, no? Or maglagay siya ng payaw, pwede po ito, fish aggregating device. Now, ang isa pa po na dapat natin maintindihan in terms of potential, investment potential, no? Sa fishery sector, ay yung ancillary services. So, ibig sabihin, pwede tayo mag-invest sa post-harvest, no? Post-harvest, yes. Okay. Pwedeng mag-develop tayo ng fish and fishery products, no? Tapos ano yung mga ancillary services? Yung mga equipment na ginagamit sa post-harvest. So like ice making machine. No? Pwede, no? Yung cold storages. No, although ang gobyerno meron namang ganito mga programa, but in terms of investments, ito yung mga potentials na pwedeng pasukin ng sino mang investors, no. And yes, nandun din tayo sa kung ikaw ay talagang sapat yung yung kapital mo, pwede kang sa post-harvest, yung mga fish processing. May mga pagsasanay. Yes, sardinas, canning, pagdidibo ng bangos, value-added products, no? There, kumbaga, huge potential in the fishery sector and in terms of livelihood. Kaya nga, isinulong namin, like sa aquaculture, kung mabalikan din natin, ma'am, yung aqua negosyo. May nakapackage na kaming ganon na mga technologies. Na kayo na rin po ang tumutulong sa kanila, nag-a-assist sa kanila. So for example, may mga gustong mag-aral. Pwede ho ba silang pumunta basta-basta na lang sa mga regions, dito sa main office, at magtanong, paano kaya ako makapag-aral? Pwede kaya ako maturuan? Meron ho kayong ganong klaseng programa? Yes, meron tayong tinatawag na Fisheries Extension Program. At ang pagsasanay na kakailanganin ng isang individual ay libreng ibibigay ng pamahalaan. Libre? Yes, libre yan. Sa lahat ho ba yan? Nationwide? Nationwide po yan. May mga technology centers po tayo, no? At ang BFAR po kasi nag-ooperate kami up to the provincial level. Now, balik dun sa pagsasanay, may mga free technology kami na nagbibigay ng free trainings sa aquaculture, freshwater man yan, brackish water. Meron din tayo sa capture fisheries, no? Yun naman sa dagat, no? At ang lahat ng ito ay may kaakibat na tinatawag na technical assistance. Ibig sabihin, natuto ka na, nakapagsanay ka na, libre yan. Ngayon, gusto mo na talagang gusto mo na magsimula, may libre rin kaming ibibigay na technical assistance. And then, lalo na dun sa mga small scale, yung medyo nagsisimula pa lamang, meron po kami mga tinatawag na fingerling dispersal na pwedeng bigyan sila pansimulan na libreng similya. Nakakatuwa na gamitin natin itong ating whatever we have. It's a God-given gift for every Filipino, di ba? Hindi lahat may ganyan. Pero ganito yun, Sir Naz, kasi yung iba, syempre medyo natakot. Dahil sabi niya, naku, kakatapos ko lang itong inipong ko sa pagmamarino mahirap din yun, di ba?
gusto nila magta-try out lang muna ng maliliit ng mga backyard. So, syempre, pagka medyo naramdaman nila, ay parang maganda nga ito, then they can escalate or they can level up to another level. So, meron ho ba tayong maituturo sa kanilang mga backyard lang muna just to get the feel of it? Yeah, meron tayong pwedeng Yung maitulong nabanggit sa ko kanila. kanina, Yes, diba? no? Yung mga backyard Oo. fish pond na yan. Oo. But actually, hindi namin pinupush yun for pagninegosyo. Yung mga ganon. Kasi ang returns noon, kumpara doon sa open environment, Mas maganda. mas maganda pa rin ang open So, environment. ito, yung mga backyard, pwedeng pang sariling kain. Yes. Ayan. But- And then, if they feel that, parang okay to then they can find another place, no? Yes po. That's nice, no? Yes po. Uy, alam niyo po, dito sa ating programa, no, marami tayong matututunan talaga kay Mr. Naz at dito sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At salamat po sa oportunidad na ibinigay niyo sa amin. At magiging partner namin kayo, sir, ha? Sa lahat po ng pag-a-assist namin sa lahat ng ating mga seafarers and their families. We know of success stories about, OFWs na nag-engage. Halos nung magsimula, wala siyang alam. Pero right now, he's doing very good. Ito po, siguro paanyaya sa ating mga seafarers. Yes, unang-una, meron po tayo ng mga programa dito sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, no? Pagdating po sa livelihood. At kung gusto niyo pong matuto ng mga teknolohiyang ito, dumulog lang po kayo sa aming tanggapan at nakahanda po kaming magbigay ng assistance, ng suporta po sa inyo kung gusto niyo pong tahakin ang pagninegosyo sa sektor ng pangisdahan. There you have it. At syempre, sabi ko nga magiging partner natin si Mr. Nasmat. Parati siyang mag-guest sa atin dito sa ating programa dahil that is what we want, to give you all alternatives and all options for you to find a good business for you and your family. Anyhow, partner na tayo, sir, ha? Maraming Thank you so much, salamat ma'am. po. Yes, ma'am. Thank you so much. Hanggang sa muli. Of course. Thank you. Thank you po. This portion was brought to you by Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Supermalls. Mga kamarino, SM Supermalls is ready to bring the heat this summer season with its one-of-a-kind sports fun. Iba't ibang sporty activities ang hinain ng SM Supermalls para sa bawat miyembro ng pamilya. Isa na dyan ang pagsama sa SM Active Hub, featuring 44 pickleball courts across 21 malls at running hubs sa 14 SM malls. Upang makabilang sa masayang gathering of sports enthusiasts na ito, mag-register lamang sa SM Active Hub sa SM Malls online app. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Mga kamarino at future kamarino, nais niyo bang mag-aral sa isa sa mga top maritime schools sa bansa? Good news! Dahil naglabas na ang Maritime Academy of Asia and the Pacific ng schedule para sa kanilang entrance examinations for the MAAP class of 2030. Magbubukas ang MAAP Online Midshipman Application Form sa August 25, 2025. Inaanyayahan ng MAAP na ihanda ng mga applicants ang mga kinakailangang dokumento
bago magbukas ang application. Para sa kumpletong listahan ng requirements at qualifications, maaaring magtungo sa www.maap.edu.ph. Sa kalakip na balita, naglabas ng babala ang Maritime Industry Authority o MARINA ukol sa pakikipag-transact sa mga hindi rehistradong maritime training institutions at maritime assessment centers sapagkat maaaring mapunta sa alanganin ang kanilang compliance. Minibigyang payo ng Marina ang ating mga Filipino seafarers na mag-refer lamang sa listahang ibinibigay ng Marina na posted sa kanilang website. This portion was brought to you by Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Supermalls. Mga kamarino, SM Supermalls is ready to bring the heat this summer season with its one-of-a-kind sports fun. Iba't ibang sporty activities ang hinain ng SM Supermalls para sa bawat miyembro ng pamilya. Isa na dyan ang pagsama sa SM Active Hub, featuring 44 pickleball courts across 21 malls at running hubs sa 14 SM malls. Upang makabilang sa masayang gathering of sports enthusiasts na ito, mag-register lamang sa SM Active Hub sa SM Malls online app. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Admiral, meron akong gustong itanong sa'yo. Okay. Sino yung idol mo dati? Pagdating sa, sabihin na natin na sa kalakalan, yung business-wise, pwedeng tycoon ngayon, pwedeng whoever. Sino yung medyo idol mo pagdating dun sa ganun, sa financial things, ganyan? May idol ka ba? Sa business, hindi masyado kasi hindi naman kasi business yung forte ko. Kaya Profession ka eh. Kaya profession. Pero kaya hero ko si Cap kasi siya na kanya yung vision. Siya pa rin yung tumutok sa construction. Nice, nice. So, pero lahat natututunan, hindi lang sa pag-aaral, ano, Admiral? Totoo yun. Totoo. Pag gusto mo, matututunan mo. Pag gusto mo, magagawa mo. Correct. Yan siguro magandang iwan natin sa ating mga seafarers ngayon, ngayong araw na ito. At kung may mga idol kayo, ayan, try natin i-feature dito. At yung mga idol natin, nakapupulutan natin ng aral sa kanilang larangan. Di ba? Correct. Well, hanggang dito muna tayo, mga friends. Kaya tutok lang kayo dito sa ating programa. Every Saturday po yan, 8 to 8:30 in the morning sa PTV4. At kung nais yung balikan yung mga dating episodes, andyan lang po yan sa MY, My Channel, sa YouTube. At habang dito kayo, mga kamarino, paki-like lang at follow nyo rin ang aming Facebook page na Yan ang Marino para sa updates. Siyempre, tungkol sa ating programa. Sabi nga natin, ito na ang longest. More than 15 years na po tayong on air na nagbibigay po ng inyong impormasyon halos linggo-linggo. Well, dyan kayo, dito kami hanggang sa susunod na Sabado. But for now, Anchors away. bye everyone! Bye-bye!